may bibigay ako sa'yo, ha? Lata, plastic. Ginano. Taon-taon panata na ng Moment by Rian ang pag-aabot ng konting kasiyahan sa ibang tao. This 2025, December, ay sisimulan na naman natin ang pagbibigay saya sa kahit konti at simpleng bagay na maiabot ko ay alam kong may ngingiti na isang tao. Kaya naman samahan niyo ako mga friendly na mag-grocery ng konting pang Noche Buena ng sino mang maaabutan ko. Random lang ang mga ilalagay ko pero I make sure na ngingiti ka din dito. Sasamahan ko din kasi ito ng bigas na kahit alam kong ilang kilo lang, makakatulong din naman para mairaos ang isang araw ng isang pamilya. At random din ang ampaw aguinaldo, swerte din naman kung maitapat sa pagbibigyan ko ang ampaw na nilagay ko. Alam kong ang ilan sa inyo ay magtataas ng kilay at sasabihing napakayabang ko naman. Pero friend, this is not to brag dahil walang dapat ipagyabang kung natulong ka talaga, lalo pat taos sa iyong puso at matagal mo nang gawain. Kung tutuusin, napakasimple lang po ito at konti lang kumpara sa ibang mga sikat na vlogger na nakikita nyo. Love language ko talaga ang pagbibigay. Alam nyo yan. Hindi naman kasi ako tinuruan ng mga magulang ko at mga taong nasa paligid ko na magdamot at maging makasarili. Ginagawa namin ito at ibinabahagi sa inyo para ma-inspire kayo na gumawa ng totoong kabutihan sa inyong kapwa. And yes, totoong kabutihan. Yung tipong maging mapagbigay ka sa hindi mo kakilala. Yung mabuti kang tao dahil sa yun ang sinasabi ng puso mo. At yung kabutihan na walang hinihinging kapalit o kabutihan na taos sa puso, hindi dahil napipilitan ka lang maging mabait. Maliwanag pa lang nang nagsimula na kaming mag-ikot-ikot sa daan at inabot nga kami ng dilim. Pero okay lang dahil masarap sa pakiramdam ang ganitong pagbabahagi ng kahit konting kasiyahan. Ang mahalaga, may ngiti silang iniiwan sa kanilang mga taon-taon ko na itong ginagawa. Taon-taon magkakaibang tao, magkakaibang istorya. But this time mga friendly, kakaibang mga kwento ang narinig namin sa kanila. Kakaibang paglaban sa buhay, kakaibang mga pangarap na gustong matupad, at kakaibang mga dahilan kung bakit patuloy sila na lumalaban at nagsusumikap. Sabi ko nga sa inyo, mababaw lang ang luha ko. Naaantig ako sa mga kwento ng mga naabutan ko at bilib na bilib ako sa kanila dahil kahit gaano kahirap ang buhay, hindi nila nakakalimutan ang ngumiti, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Eto si Manong, 9 years na siyang poso o yung traffic enforcer. Halata mo sa kanyang mukha ang pagod mga friendly. Nagpanggap kaming may itatanong o naliligaw. Shoutout din pala sa bata at babaeng naka-red na kilala nila tayong vlogger. Nakakapagod ang maghapon sa gitna ng kalsada. Umulan o umaraw, kailangan nilang mag-traffic para may maiuwi sa kanilang pamilya. Saludo kami sa iyo Manong. Merry Christmas! At ipinagpatuloy nga natin ang ating pag-iikot sa daan. Pumunta tayo sa 7-Eleven, shout out Bikiniman 7-Eleven. Nakita natin ang maglola na ito. Kaya di na din ako nagsayan ng oras, nagpanggap tayong may itatanong at ito na nga ang mga sumunod na eksena. 75 years old na si Lola at before, namumulot daw siya ng lata at plastic at inilala ko sa junk shop. Nung inabot ko ang grocery bag sa kanya, makikita mong maluha-luha talaga siya at nagpapasalamat. Ang bait din po ng kanyang apo, magalang, tinawag din namin siya at binigyan ng pangmeryenda. So sa pagpapatuloy nga ng pag-iikot namin sa daan, nakita ko itong si Kuyang magbabalot. Bumaba ako ng sasakyan na ani may bibili ng balot at ito ang eksena mga friendly. Priceless yung reaksyon ni Kuya. Dahil wala pa man din ang iaabot ko ay nagsabi na siyang salamat sa blessings. Alam mo yung taong ma-preach? Yung tipong taong nasa puso niya parati ang Panginoon dahil sa kwentong narinig ko sa kanya. Matagal na daw siyang gabi-gabi naglalakad sa kalsada. Umulan man o hindi, naglalako siya. Pa nga at muntik na siyang mahagip ng sasakyan sa paglalakad. Doon ko narinig ang sinabi niyang, alam niyang kasama niya ang Diyos at ginagabayan siya dahil hindi ito ipinahintulot na may masamang mangyari sa kanya nung gabi na yon. Amen? At doon ako mas bumilib kay Kuya dahil ramdam ko yung faith niya sa ating Panginoon. Kuya, ipagpatuloy mo lang ang pagbabahagi ng mabuting salita ng Diyos. Merry Christmas po. Dumidilim na talaga pero patuloy pa din kami sa pag-iikot at napukaw ng aming atensyon ang dalawang matandang ito na nagbabasura.
Tinanong ko si Manong kung anong ginagawa at sinabi nga niya na nagbabasura sila. Anumang makita nilang pwedeng pakinabangan o maibenta ay itinatabi nila kapalit ang bariyang iaabot sa kanila sa pinagbentahan. Di na daw mabilang ni Manong ang tagal sa pangangalakal. Kaya naman di na ako nagsayang ng oras nila at alam kong mag-iabot ko na sa kanilang dalawa ang munting aginaldo. Sa aming pag-iikot, napansin namin ang isang mani vendor na nag-iisa. At syempre masarap ang mani kaya napabili ako sa kanya. Habang nagtatakal siya ng binibili ko, tinanong ko siya. Ganon naman talaga sa mga nagbebenta, mga Frenny. Minsan matumal, minsan naman sakto lang. Pinagkwento ko pa siya ng konti at doon nga sinabi kong hindi ako talaga bibili sana pero may ibibigay ako sa kanya. Mahiyain pero pansin mo ang mga ngiti sa kanyang mga mata. At shout out sa iyo Kuya Vendor, masarap po yung mani nyo. At dahil nga gabi na po, napagpasyahan natin na ipagpatuloy na lang sa mga susunod pang araw ang pag-iikot. Sa gabing ito, 3 bagay ang tumatak na aral ng buhay para sa akin. Number 1, wala sa halaga ang pagbibigay o pagtulong. Hindi mababago ang takbo ng mundo kung tutulong ka. Pero, mga Frenny, tandaan nyo, mababago mo ang mundo, ang buhay, o ang pananaw ng isang taong tinutulungan mo. Wala sa dami, wala sa mahal ng binigay mo ang pagtulong. Ang mahalaga, may makikita kang ngiti sa kanilang mga mukha. Number 2, remember mga Frenny, it's just a bad day, not a bad life. Magkaiba po yan. Karamihan sa atin na kapag bad trip na sa isang araw, iisipin yan malas. Iisipin yan napakamalas sa buhay, which is wrong mga Frenny. Lagi niyong tatandaan na ang bad day nyo ay part ng good life nyo dahil learnings yan. Doon tayo natututo sa buhay. Take mo yan as a lesson. Take mo yan as inspirasyon. Sa mga kwentong ibinahagi ko ngayon, patuloy silang nagsusumikap sa buhay. Patuloy silang lumalaban araw-araw. Patuloy silang nagsusumikap kung minsan may benta, kung minsan wala. Kung minsan may konting barya, kung minsan wala. But still, hindi sila reklamador sa buhay. Marunong silang lumaban ng patas. At number 3, Hebrews 13 verse 16. Ito ay nagsasaad na wag nating kalimutan na gumawa ng mabuti at tumulong sa ating mga kapwa dahil iyan ang uri ng mga alay na lubos na ikinagagalak ng Diyos. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng paggawa ng kabutihan at pag-aalay ng tulong na itinuturing na isang anyo ng pagsamba at papuri sa Diyos. Ito po ay isang direktang utos na maging aktibo sa paggawa ng kabutihan, hindi lamang sa ating kaisipan kundi sa ating aksyon, sa ating gawain. Kailangan itong isabuhay. Gaya na nasabi ko kanina, maging mabuti hindi dahil sa napilitan ka lang na gawin o hindi dahil sa may inaantay kang kapalit, kundi dahil sa taos sa iyong puso ang paggawa ng kabutihan, ang pagtulong. Kayo, anong lesson sa buhay ang naibahagi ng videong ito? Please comment, share, and like. Konti man ang views ng videong ito ang mahalaga kahit isang tao na ibahagi ko ang ibig sabihin ng Pasko.